Nasimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po.
Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Brother Ryan Bernabe, isa po sa mga lingkod ninyo sa Most Holy Church of God in Christ Jesus. The sun is a daily reminder that we can rise again from darkness, and with God's help, we too can shine our own light. Have a blessed day, everyone. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambil ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po ang sumaating lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat ng Love Notes ay mababasa natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Ganito po ang sinasabi. Don't be hateful to people just because they are hateful to you. Rather, be good to each other and to everyone else. 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Do not be vindictive and do harm to those who hurt you. The law that says, an eye for an eye and tooth for a tooth is passé. Christ now says, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who falsely accuse and persecute you. Forgive and you shall be forgiven. It is better to love than to hate. Sumasamba, damhin ang biyaya nitong
Blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanunood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kapayapaan pong muli ang sumaating lahat. Ako po muli ang inyong lingkod, Brother Kairos Bernabe. At ako naman po ang inyong lingkod, Sister Lorraine Tayaw. Noong nakarang episode ay nasaksihan natin kung paano nagbigay babala si Propeta Elias kay Haring Ahab at sa bayan ng Israel. Nasaksihan din natin ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Ngayong episode naman po ay makikita natin ang bagong himala na binigay ng Diyos sa kanya. Ang pagtulong ng balo kay Propeta Elias ay isang magandang halimbawa ng pananampalataya sa Diyos. Kaya abangan natin ang iba pang mga mensahe at ang paglago ng kwentong ito. Dito lamang sa Youth Worshiping God, Heroes of Faith Edition. Sa pangalan ng Diyos ng Israel, wala ni isang hamog o ulan ang babagsak sa lupain ito hanggat hindi ko sinasabi. Sino maglalakas loob na magtakda ng sumpa? Ikaw ba si Elias, ang sinasabing propeta na magdadala ng sumpa sa ating lupain? Oo, ako si Elias, ang propeta ng Diyos ng Israel. Ako ay kanyang pinadala upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, upang maituwid ang landas ng bansang ito. Maaari ba akong makahingi ng konting tubig at pagkain? Ako ay nagugutom at nauuhaw na. Paumanhin, ako ay may kaunting harina na lamang sa aking garapon at kaunting langis sa aking banga. Ako ay kumakalap ng kahoy upang gawing huling pagkain ng aking anak. Umuwi ka at gumawa ka ng isang maliit na tinapay para sa akin. At pagkatapos, gumawa ka na rin para sa iyong sarili at sa iyong anak. Dahil ang Diyos na ng Israel ang nagsabi, ang harina sa garapon ay hindi mauubos. Ang langis sa banga ay hindi matutuyo hanggang sa dumating ang araw na magpaulan siya muli dito sa lupa. Matapos ang pagtulong ng babaeng balo kay Elias, ay nasaksihan nila ang paghihimala ng Diyos at sa kung paanong tunay na pinagpapala niya ang mga lingkod na nagtitiwala at tapat sa kanya. Patuloy na pinagpapala si Elias, maging ang balo at ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagkakaloob ng Panginoon ng pagkain at maiinom nila sa araw-araw. Ngunit sa hindi naaasahang pagkakataon ay nasubok ang kanilang pananampalataya. Nagkaroon ng malubhang sakit ang anak ng babaeng balo at sa katagalan ay binawian ito ng buhay. Bakit mo kami pinabayaan, Propeta? Ako ba ay may nagawang kasalanan? Bakit ang aking anak ang pinili ng kapahamakan? Pakiusap, pagkaanin mo ang iyong kalooban. Hayaan mong tignan ko ang iyong anak. Mananalangin ako sa Diyos ng Israel. Magtiwala ka na hindi niya pababayaan ang mga lingkod na nagtitiwala sa Kanya. Nakikiusap ako sa iyo, Propeta. Tulungan mo ako at ang aking anak. Alam kong ikaw ay lingkod ng Diyos at ang mga sinasabi ng Diyos ay totoo. Nanalangin si Propeta Elias sa Panginoon at humiling ng isa pang himala. O Panginoon kong Diyos, ako po ay nakikiusap sa iyo. Muli mo po sana iparana sa amin ang iyong mapagpalang kamay. Ako po ay humihiling na isa pang himala, ang maibalik ang buhay ng batang ito sa iyong harapan. O Diyos, sa kabila man ng mga pagsubok na ito, patuloy po ang aming pagtitiwala at pananampalataya. Hindi naman nabigo si Elias, sapagkat ang buhay ng bata ay muling nanumbalik. Ang himalang ito ay nagbigay ng pag-asa at kaginhawahan sa kalooban ng balo. Ang himala ding ito ay nagpapatunay na sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ay nariyan.
upang magbigay ng panibagong buhay at pag-asa sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ang Diyos ng Israel ay tunay na makapangyarihan at nagbibigay ng buhay. Marahil ay sinubok niya lamang muli ang iyong pananampalataya. Tandaan mo ang araw na ito. Pagpatuloy mo lamang ang iyong pananampalataya at tiwala sa Kanya. Anumang pagsubok o suliranin ang iyong kaharapin, tumawag ka lang sa Kanya at hindi ka niya pababayaan. Dalhin mo ito at panghawakan hanggang sa dulo ng iyong buhay. Salamat o Diyos, salamat po. Ako ay nangangako na habang buhay ang aking paniniwala at pananampalataya sa iyo. Ito ay ituturo ko sa aking anak hanggang sa anak ng aking anak. Ang makapangyarihan at tunay na Diyos. Ang pangyayaring ito ay nagpapatunay sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. At ito rin ay nagbibigay ng panibagong lakas ng loob kay Elias upang ipagpatuloy pa ang kaniyang misyon. Ang karanasan sa Zarephath ay isa sa mga pangunahing hakbang sa pagbuo ng bagong pananampalataya sa Diyos ng Israel. Grabe brother, talagang nakakatindig balahibo yun. Oo nga eh. Talagang nakakamangha at nakapagbigay pag-asa ang mga himalang nangyari sa Zarephath. Opo sister, talagang nakakamangha mga nangyari. Isipin mo, patuloy na pinagpapatnubayan ng Panginoon sina Propeta Elias, ang babaeng balot tsaka yung kanyang mga anak. Isipin mo yung anak niya halos nasa sitwasyon na parang walang pag-asa pero nabuhay pa rin. Grabe talaga, napakamapangyarihan ng Panginoon. Correct ka dyan, brother. Talagang importante sa buhay natin bilang mga Kristiyano ang pagtitiwala sa Panginoon. Lalo na sa ating mga problema, magpapamilya man yan, pag-aaral o kalusugan man natin yan. Talagang manalangin lang tayo at siyang ibibigay ng Panginoon ng pagpapala at mga solusyon sa ating mga pagsubok na kinakaharap. Tama. Kaya natandaan po natin ang mensahe na prayer is powerful. Alam naman natin na ang pananalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap sa Panginoon. At dito natin masasabi sa Kanya ang ating mga tagubilin, nagpapasalamat at ang ating mga hangarin. Pero dapat aware din tayo na ang pananalangin ay hindi lamang sa oras sa pangangailangan, kundi isang paraan para palalim natin ang relasyon natin sa Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang episode natin today. Sama-sama po nating saksihan sa mga susunod pang episodes kung ano pa ang mga mabubuting gawa at pagpapala ng Diyos sa makabuluhang kwento ni Propeta Elias. Dito lamang sa Youth Worshiping God, Heroes of Faith Edition. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal at maligayang panonood po sa kapatiran ng Most Holy Church dyan sa bayan ng Villasis, Urdaneta, Dagupan, Poso Rubio, San Carlos at iba pang mga bayan dyan sa probinsya ng Pangasinan. At syempre po sa ating pong tagapangasiwa dyan, ang kapatid na Ramil Bautista. Maraming salamat din po sa lahat ng kapatid na nag-share ng link ng ating broadcast at sa lahat ng mga kaibigan namin na tumatangkilik ng ating pagtatanghal. Sana muli niyo po kaming samahan sa susunod pang mga araw ng pagtatanghal. Sa bahaging ito, ni-invite ko po ang lahat. Samahan niyo akong manalangin, ating pong pasalamatan ng Panginoon at ipagtagubilin ng panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa araw-araw na kahayagan ng iyong mabuting kalooban sa lahat ng iyong mga nilikha. Kasama po rito ang mga pagkakataon upang kami po ay makapaglingkod at maibahagi namin sa aming mga kapwa, sa lahat ng aming viewers, ang iyong banal na kalooban. Sana po sa pamamagitan ng kanilang mga narinig at natutunan, tunay na napagpala ang kanilang kalooban at maging guide po nila ito sa maghapon na kanila pong lalakaran. Ma-share din po kung ito ay naging tunay na tulong sa kanila. Ma-share sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kamag-anak, sa lahat ng kanilang mga kaibigan upang ang kapurihan ay kapwa po namin maibalik sa iyo. Sumasampalataya po kami, tunay na pagpapala ang araw na ito sa amin pong buhay.
at i-guide pa kami sa mga darating pang araw na lalo po naming mapagbuti ang aming paglilingkod. Sa tulong mo, mas marami pang kapwa namin ang maabot at ma-bless ng programang ito. Hinihiling po namin sa iyo, Panginoon, ng lahat sa pangalan ng Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.